Nako, grabe ka na, 2025. Kasi simula pa lang ng taon pero ang dami ng hiwalayan. Masakit na nga sa puso, mga kapuso. Pero mas masakit pa ang hatian sa mga naipundar na ari-arian. Ano nga ba ang mangyayari sa mga ari-arian ng mga naghihiwalay? Magkasintahan man o mag-asawa na? Well, ask me, ask Attorney Guerra. Attorney, sa mga magkasintahan na naghiwalay na may shared properties, gaya halimbawa ng bahay, paano ba ang dapat na hatian? May batas bang gumagabay sa ganitong proseso? Naku, masakit po talaga yan. Nawalan ka na nga ng love life, baka malugi ka pa ng hard-earned money dahil akala nyo ay may forever, kaya nagpundar na rin for the future. Pero kung magkasintahan pa lang, unfortunately, walang love-love na kinikilala dyan sa mga joint investment na yan. Sa ilalim ng batas, kayo ay simply co-owner sa isang bagay na hindi nahahati, na more than one person nga ang nagmamay-ari. Whether magkasintahan, magkaibigan o business partners, the law on co-ownership ang iiral. So kung dalawa kayong magkasintahan ang nagpundar sa isang lupa't bahay halimbawa, at mukhang break na talaga, pinakamaigi na paghatian na rin ang lupa't bahay na yan. Paano hangatian? 50-50 ba? Well, depende kung magkano ang naging contribution sa pagbili at pagpapagawa nito. So ang share ay depende sa contribution. Kung 50-50, ganun din ang hatian. Kung 70-30, 80-20, yung proportion din na yan ang susundin. Paano naman paghahatian ng bahay at lupa? Hindi naman malalagari sa dalawa ang bahay. Well, kung hindi talaga pwede ang physical na hatian, pwedeng ibenta at paghatian ang proceeds o pinagbentahan. Pwede rin na i-buy out mo na lang ang ex mo nung value ng kanyang share. So kung 10 million ang bahay, ay pwede mo na lang siyang bayaran ng 5 million tapos quits na. Unfortunately, wala namang kontrato o agreement ang mga ganyang usapan kasi nga akala nila may forever. And nobody talks about those things when things are okay. Kaya't kung ang sabi ng iba ay hindi advisable ang mga magkakaibigan na pumasok sa isang business, ganun din sa mga magkasintahan na magpundar sa isang lupa't bahay. Halimbawa, napakahirap. Baka maging source ng away or mahirap pag-usapan ang hatian kapag nag-break na nga. Napakalungkot. Attorney, paano naman kung mag-asawa na, maiiba po ba ang sinasabi ng batas? Well, actually, maiiba talaga ang usapan at hindi lang kung mag-asawa, pwedeng hindi kasal, pero kung nagli-live-in na ang magkasintahan, living together like husband and wife exclusively, iba na ang trato ng batas dyan. Kung ang tawag nga nila magjowa ay nagli-live-in na, living together exclusively as husband and wife, parang mag-asawa din ang trato dyan. Lahat ng sweldo, lahat ng earnings, nagiging pag-aari nilang dalawa. Ganon din sa lahat ng pag-aari nila tulad ng lupa't bahay, 50-50 din po yan. At kapag naghiwalay sila, 50-50 down the line ang hatian dyan. Eh paano kung sabihin ng isa, unfair naman yan kasi hindi naman nagtrabaho yung isang yan, palaging nasa bahay lang. Well, sorry po. Sa ilalim ng Article 147 ng Family Code, yung love and affection, care and maintenance of the household, yan ay considered na contribution. Kaya't kahit na walang perang naipundar, equal ang hatian pati na sweldo na nasa bangko. At ganun din nga kung mag-asawa, kung mag-asawa kayo nang walang prenuptial agreement o marriage settlement, automatic na kayo ay mapapasa ilalim ng absolute community of property. Ibig sabihin, lahat ng property before, during, and after the marriage, magiging pag-aari ng mag-asawa. Pwede bang maiba ang arrangement? Well, of course, kailangan lang gumawa ng isang kasulatan bago kayo ikasal. Pwedeng conjugal partnership of gains, pero mahirap i-explain, ibang usapan naman yan. Kung may katanungan kayo, well, ask me. Ask Attorney Gabby again. But in the meantime, hinay-hinay lamang sa mga magkasintahan. Kung ako ang tatanungin ninyo, huwag muna pumasok sa mga mabigat na investment na yan kung magkasintahan pa lamang. Ang hirap maghabol later on when things are not okay anymore. But we wish all those in a relationship good luck and all the best. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.